ang mukha ni Bainingbing, maingat na idinagdag ng sekretarya, kasama rin po si ASG sa flight na iyon. Siguro po sinamahan ni Sir si RSG. Natigilan si Bainingbing. Sa pagkakaalala niya, matagal nang hindi nababanggit ni Jiboda ang nanay nito. Ang tanging alaala niya sa biyanan niya ay ang pagiging bedridden nito. Patuloy ng sekretarya, Miss, zero po ang balance sa lahat ng account ni Sir. Halos lahat po ng pera ay inilipat ni Sir sa ospital. Nang marinig iyon, biglang nawala ang lahat ng galit ni Bainingbing. Paano niya nakalimutan na may malubhang sakit si RSG at kailangan ng pera? Paano niya nakalimutan? Nagmakaawa si Jiboda sa kanya na tumulong. Matagal nang pinapasa ni Jiboda ang lahat ng ito. Habang nagpupumilit siyang makalikom ng pambayad sa pagpapagamot ng nanay niya, siya naman ay laging pinipiling baliwalain ito. Noong unang beses siyang humingi ng pera, sobrang mapagkumbaba siya, halos magmakaawa. Pero siya, binaliwala niya ang sakit nito, ang paghingi nito ng tulong, tahimik na pinanood siyang unti-unting mamatay ang puso. Nang maisip iyon, mabilis na lumabas si Bainingbing. Miss, saan po kayo pupunta ngayon? Nagmamadaling sumunod ang sekretarya, hindi alam kung anong gagawin. Sa Empire Country. Malamig niyang utos, mag-book ka ng pinakamalapit na flight. Susunduin niya si Jiboda pabalik. Hihingi siya ng tawad. Babawi siya ng husto. Lumabas siya ng pinto, nabunggo si Ito Cheng na papasok. Are, sigaw ni Ito Cheng. Bingbing, nasaktan mo ako. Hindi siya tiningnan ni Bainingbing. Ang nasa isip lang niya ngayon ay si Jiboda. Nang makitang galit na galit ito at hindi siya pinapansin, nagmamadaling humabol si Ito Cheng. Bingbing, saan ka pupunta? Bingbing! Lalong lumayo si Bainingbing. Hindi siya maabutan ni Ito Cheng. Hinawakan niya ang braso ni Wang Ma, saan siya pupunta? Hahanapin po ni Madam si Sir. Nawawala po si Sir. Naisip ni Ito Cheng, nawawala? Bakit kailangang hanapin si Jiboda? Mas mabuti pang mamatay na lang siya sa labas. Napakagatlabi si Ito Cheng. Tinabig niya si Wang Ma, tumawag ng sasakyan at hinabol si Bainingbing. Sa sasakyan, paulit-ulit niyang tinawagan si Bainingbing. Maraming beses bago ito sumagot. Walang pasensya ang boses ni Bainingbing. Anong kailangan mo? Bingbing, baka masama lang ang loob ni Kuya, kaya lumabas muna. Huwag kang masyadong mag-alala. Saka, matatakot si Tiantian mag-isa. At saka si Tita, mag-aalala rin kami sayo. Malamig na sumagot si Bainingbing, manahimik ka. Sinabi ko na sayo, dahil lang sa nanay ko kaya kita inaasikaso. Huwag kang umabuso. Huminto siya saglit, tapos nagpatuloy, huwag mong isiping mapapalitan mo si Jiboda. Natigilan si Ito Cheng. Bakit mo naman sinasabi yan sa akin, Bingbing? Nag-aalala lang naman ako sayo. Pinutol siya ni Bainingbing. Tama na. Isasama ko si Tiantian. Malamig siyang nagbabala at saka, huwag mong sasabihin ito sa nanay ko. Mabilis kumilos ang sekretarya. Ayon sa utos, sinundo niya si Tiantian. Gabi na nang sumakay sina Bainingbing at ang anak niya sa eroplano papuntang Empire Country. Maayos ang takbo ng eroplano. Sa labas ng bintana, makapal ang ulap at madilim ang langit. Hindi mapakali si Bainingbing. Tahimik ang gabi, siya lang ang mag-isang lumulunok ng walang katapusang pagsisisi. Marami siyang naalala. Mula sa tamis ng bagong kasal hanggang sa huling pag-aaway nila. Sa wakas, naalala na rin niya ang dating sigla ni Jiboda. Si Jiboda, 18 taong gulang, mag-isang itinaguyod ang buong Jishi matapos mamatay ang ama. Kumpiyansa at nagniningning sa mga social gathering na naging dahilan para mahalin siya ni Bainingbing sa unang pagkikita. Sa edad na 20, naging tanyag siya, paboritong estudyante ng isang kilalang mananaliksik, matatas na nagsasalita sa mga komperensya. Mas lalo niyang pinatibay ang desisyong pakasalan ito. Sa edad na 22, ang kanyang ngiti ay banayad, bagong kasal, malapit sa isa't isa. Nangako si Bainingbing sa sarili na mamahalin niya ito habang buhay. Sa edad na 23, naging ama si Jiboda. Masayang-masaya ang pamilya, ang pinakamasayang panahon sa buhay ni Bainingbing. Pero lahat ay nagbago noong 26 na siya. Bumalik si Ito Cheng sa bansa.
Kinasusuklaman ni Bai Mu si Jiboda, at gustong-gusto niyang ipareha sina Ito Cheng at Bai Ningbing. Pagkatapos, nalugi ang Ji Ishai. Iginiit ni Jiboda na gumamit ng maruming paraan ang Ishai, tinanong siya kung bakit ayaw niyang imbestigahan. Pagkatapos noon, nagkasakit ng malubha si ASJ. Sinamantala ni Bai Mu ang pagkakataong abala si Jiboda at kinuha ang bata, hindi pinapayagang dalawin ito ni Jiboda. Mula noon, nagkalayo na sila. At siya, sa bawat pagpapasya, pinili niyang magbingi-bingihan at kumampi pa sa kalaban nito. Pinanood siyang walang magawa, pinanood siyang nag-aalala at natatakot, pinanood siyang unti-unting mamatay ang puso. At natuwa pa. Sa wakas, mailalagay na ni Jiboda ang buong sarili niya sa pamilya, magiging handang maging house husband. Lagi niyang iniisip na sa pagsasamang iyon, siya ang may kontrol. Iniisip niyang kailangang umasa sa kanya ni Jiboda para mabuhay ng maayos. Pero ngayon, natuklasan niyang mali siya. Paano niya nakalimutan? Nakalimutan niyang laging kumpiyansa si Jiboda, may talento. Pero para sa kanya, pinigilan niya ang emosyon niya, nagsikap na gampanan ang papel ng isang house husband. Nakalimutan niyang bilang asawa, dapat siyang nasa tabi ng asawa niya. Nakalimutan niyang ang gusto niya ay ang lalaking masayahin at kumpiyansa. Siya ang umubos ng lahat ng pagmamahal nito, tapos sisisihin niya itong hindi na siya mahal. Inilabas ni Bai Ningbing mula sa bulsa ang divorce agreement. Paulit-ulit niya itong binasa. Walang hinihinging ari-arian, hindi ipaglalaban ang kustodya ng anak. Gusto lang niyang umalis ng malinis. Tumulo ang luha sa papel, kumalat ang tinta. Tinakpan ni Bai Ningbing ang mukha, nanginginig ang katawan, tahimik na umagos ang luha. Nakita niya ang determinasyon ni Jiboda. Nataranta siya, natakot siya. Noong nawala na ito, sa kanya lang nalaman kung gaano niya ito kamahal. Nagsisisi siya. Pero huli na ang lahat. Si Ji Tiantian ay mahimbing na natutulog sa tabi, yakap ang maliit na panda, hindi alam na iniwan na siya ng nanay niya. Baka sa panaginip, sinisisi pa rin niya ang nanay niya kung bakit dahil sa pagkawala ng tatay niya, pinagalitan si tito ito at siya. Tahimik siyang tinitingnan ni Bai Ningbing, halo-halo ang emosyon. Hindi naman ganyan si Ji Tiantian noong bata pa. Noon, mabait siya, magalang at maunawain. Malayo sa bully, nahitsura niya ngayon na puno ng sama ng loob at walang katwirang nag-ingay. Alam ni Bai Ningbing na mali ito, pero paulit-ulit niyang pinabayaan ang masasakit na salita ni Ji Tiantian sa ama nito. Humugot ng malalim na hininga si Bai Ningbing, marahang hinaplos ang ulo ni Ji Tiantian. Hayaan mo na, Tiantian. Sabay tayong humingi ng tawad kay Daddy. Patawarin man niya tayo o hindi. Lumapag ang eroplano. Umaga na. Hindi nakatulog si Bai Ningbing buong gabi, namumula ang mga mata. Nakipag-ugnayan ang sekretarya sa branch office para tumulong sa paghahanap pero walang nahanap. Karga ni Bai Ningbing si Ji Tiantian. Nagtatakang nagtanong ito, saan pumunta si Daddy? Hindi na rin ba mahanap ni Mommy? Puno ng lungkot ang mga mata ni Bai Ningbing. Hindi niya sinagot si Ji Tiantian. Kinuha niya ang cellphone, naalala ang isang numero at tinawagan ito. Mabilis sumagot ang kabilang linya. Hello, sino po ito? Ako si Bai Ningbing. Alam mo ba kung nasaan si Jiboda? Hindi pa niya natatapos ang sinasabi, mabilis na ibinaba ang tawag. Paulit-ulit na sinubukan ni Bai Ningbing, pero sinabihan siyang na-block na siya. Hindi alam ni Ji Tiantian kung bakit tumatawag ang nanay niya. Napunta ang tingin niya sa isang pamilya sa di kalayuan. Karga ng nanay ang bata, nilalaro naman ito ng tatay, kaya tawa ng tawa ang bata. Nagtatawanan silang tatlo. Hindi alam ni Ji Tiantian kung bakit medyo naiinggit siya. Karga siya ngayon ng nanay niya, pero wala ang tatay niya sa tabi niya. Nilalaro siya ni tito ito, pero hindi ito tumatawa ng ganoon kasaya. Matalas ang pakiramdam ng mga bata. Matagal na niyang nararamdaman na hindi siya gusto ni tito ito, pero lagi nitong tinutupad ang mga hiling niya. Nalilito si Ji Tiantian. Noong auction, sinabi sa kanya ni tito ito na kapag sinabi niya sa tatay niya na ayaw niya rito, mas lalo siyang mamahalin ang tatay niya. Pero bakit sobrang lungkot ng tatay niya noon? Bakit nawawala na ang tatay niya ngayon? Bigla niyang na-miss ang tatay niya. Sa kabilang dako, tinanggal ko ang guwantes ko. Nakita kong hindi maganda ang timpla ni Liu Ruyan.
Tanong ko, anong problema, Ruyan? Sino yung tumawag kanina? Scammer. Na-block ko na. Natural ang ngiti ni Liu Ruyan. Hinahanap tayo ni teacher. Sabay na tayong pumunta. Tumango ako at sumunod sa kanya. Sa opisina, nakikinig si Yu Jiangshan sa report namin tungkol sa progreso ng eksperimento, paminsan-minsan ay nagbibigay ng komento. Tumango ako, gustong tandaan ang bawat salitang sinasabi ni teacher. Sa huli, lumambot ang boses ni Yu Jiangshan, bumalik sa dati niyang mabait na anyo. Isang kooperasyon lang naman iyan. Huwag niyong masyadong dibdibin. Lalo na ikaw, Jiboda. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Malungkot ang ekspresyon ko. Ako po ang nagpabaya. Pasensya na po, teacher. Umiling si Yu Jiangshan. Okay lang. Gawin mo na lang aral. Kamusta na ang sakit ng nanay mo? Mas mabuti na po kaysa dati. Sabi ng doktor, kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng paggaling, baka sa mga susunod na araw ay magising na siya. Mas masigla na ang boses ko. Yumuko ako sa kanilang dalawa. Lahat po ito ay dahil sa tulong niyo ni teacher at senior sister, kaya nadala ko si nanay sa Empire Country para magpagamot. Mabilis akong inalalayan ni Liu Ruyan. Junior brother, sobra naman iyan. Tumango rin si Yu Jiangshan at sinabing, hindi iyon swerte natin, kundi dahil sa sarili mo, Jiboda. Kung hindi ka nagpasyang magbago, kahit sino pa kami, hindi ka namin matutulungan. Namula ang gilid ng aking mga mata. Narinig ko si Yu Jiangshan na seryosong nagsabi, hanggang sa magsisi ka, ayos lang. Gaya pa rin ang dati kong sinabi, huwag mong sayangin ang iyong talento, Jiboda. Sana, kapag gumawa ka ng desisyon sa hinaharap, pag-isipan mong mabuti. Huwag kang basta-basta maantig ng iba. Sinabi niya ito 7 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng 7 taon, hindi niya napigilang muling paalalahanan si Jiboda. Si Jiboda ang dati niyang pinakapinagmamalaking estudyante. Hindi niya kayang makita na ang isang makinang na talento ay muling masayang. Sunod-sunod na tumango si Jiboda bilang pangako kay Yu Jiangshan. Nagbigay pa si Yu Jiangshan ng ilang tagubilin tungkol sa press conference na magaganap ilang araw mula ngayon at pagkatapos ay tiningnan ng malalim si Liu Ruyan bago kami pinalabas. Ilang araw na lang bago ang press conference. Dahil sa datos, hindi ako makatulog sa pagkabalisa. Nakita kong papasok na naman ako sa laboratorio nang pigilan ako ni Liu Ruyan, Jr., may nahanap akong masarap na Chinese restaurant. Tara, sabay tayong kumain. Bago pa ako makatanggi, idinagdag ni Liu Ruyan, malapit lang iyon sa ospital. Pagkatapos nating kumain, sabay nating bisitahin si tita. Hindi na ako nag-atubili at pumayag na. Sa loob ng restaurant, marahan ang tugtog. Nilagyan ako ni Liu Ruyan ng isang piraso ng tadyang. Sabi niya, Junior, kumain ka ng mabuti. Napuyat ka yata ng husto nitong mga nakaraang araw. Ang laki na ng eyebags mo. Salamat, Senior. Ngumiti ako, ngunit mailungkot pa rin sa aking mga kilay. Matagal na akong hindi nakakagawa ng eksperimento. Para sa pagkakataong ito na pinaghirapan kong makuha, palagi akong puno ng pananabik at kasiglahan. Dagdag pa, malapit na ang press conference. Kahit hindi ako ang magbibigay ng talumpati, kailangan pa rin ng propesyonal na kaalaman para sa social interaction pagkatapos. Ito rin ang labis kong ikinababahala. Kaya nitong mga nakaraang araw, palagi akong lihim na nagpupuyat. Ganoon na ba talaga kahalata? Sabi ni Liu Ruyan, okay lang yan. Inalo niya ako, relax ka lang. Nagkwento pa siya ng ilang corny na jokes. Natawa ako, Senior, ang galing mo pa ring magpatawa. Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang kilay na may pagmamalaki, ang galing ko, di ba? Tumango ako habang natatawa. Pagkatapos kumain, sabay kaming pumunta sa ospital. Tahimik pa ring nakahiga ang nanay ko sa kama, ngunit kitang-kita na mas maayos na ang kanyang kutis. Hindi na siya payat na payat tulad ng dati. Sa likod ng isolation glass, tahimik kong pinagmasdan ang nanay ko buong hapon. Hanggang sa lumubog ang araw at natapos ang oras ng pagbisita, saka lang ako nag-aatubiling umalis kasama si Liu Ruyan. Mas naging matao ang mga kalye sa dapit hapon. Dagsa ang mga taong dumaraan, maaaring mga magkasintahang nagde-date, o mga pamilyang namamasyal. Habang pinagmamasdan ko ang mga dumadaang tao, nakaramdam ako ng kaunting lungkot.
Sabi ko, nitong mga nakaraang taon, palagi kong nararamdaman na ganito na lang talaga ang buhay ko. Bangkarote, may malubhang sakit ang nanay, iniwan ng asawa, bigo sa kasal. Parang bilang anak, ama o asawa, palpak ako sa lahat. Para bang biglang bumukas ang kahon ng mga salita, lahat ng sama ng loob ay nagkaroon ng daan para mailabas. Dahan-dahan at walang emosyon kong ikinuwento ang lahat ng nangyari pagkatapos ng kasal. Sa huli, pinakalma ko ang aking sarili, umiti at tiningnan si Liu Ruyan. Tinanong ko, hindi mo ba ako itinuturing na walang kwenta? Umiling si Liu Ruyan. Kalmado ngunit matatag ang kanyang tono, hindi. Medyo natigilan ako. Nagpatuloy siya, napakagaling mo. Nagawa mong mag-isang buhatin ang buong pamilya G. Nagawa mong mag-isang alagaan ang nanay mo sa loob ng maraming taon. Nagawa mong mamuhay ng maayos kahit na lahat ay humahadlang sa'yo. Kaya hindi. Sa paningin ko, ikaw pa rin yung G-boda na may tiwala sa sarili at matatag. Hindi ka asawa o ama ng kahit sino. Ikaw ay ikaw. Malalim ang tingin ni Liu Ruyan. Sabi niya, huwag mong pahirapan ang sarili mo para sa kahit sino. Napakasakit sa puso. Napatawa ako ng malakas. Sabi ko, bakit mo ginagaya ang pagsasalita ni teacher? Tinapik ni Liu Ruyan ang balikat ko. Sabi niya, magiging maayos din ang lahat. Siguradong magiging maganda ang kinabukasan mo. Naisip niya, huwag kang mag-alala, Junior. Walang sinumang makakapigil sa'yo. Kasama na ang asawa't anak mo, pati na rin ako. Huwag kang matakot, G-boda. Kung may sinumang humarang sa'yo, sisiguraduhin kong aalisin ko sila, walang pag-aalinlangan. Dumating ang press conference gaya ng inaasahan. Naging maayos ito tulad ng plano, ngunit may kaunting pagkakaiba. Sa huling bahagi ng ulat, kusa akong pinapunta ni Yu Jiangshan sa entablado. Ipinakilala niya ako sa mga tao, ito ang mahal kong estudyante, at siya rin ang nakakuha ng mga kasunod na datos. Hayaan ninyong ipakilala niya pa ito ng mas detalyado sa inyo. Nagulat ang lahat. Alam ng lahat na hindi lang ito pagkakataon para makilala, kundi ito rin ang susi sa lahat ng aking mga susunod na kolaborasyon. Nagtaka sila kung sino ako at bakit ganoon na lang ang pagpapahalaga sa akin ni Yu Jiangshan. Mayroon ding nag-isip na ako ay isang academic dependent. Sandali akong nataranta, ngunit nang makita ko ang mga mata ni Yu Kingsong, Yu Jiangshan, na puno ng tiwala, kumalma ako at dahan-dahang umakyat sa entablado. Nagsimula akong magpaliwanag sa matatas na Ingles, puno ng kumpiyansa tulad ng dati. Nakaupo si Bainingbing sa ibaba, pinapanood ang aking nagniningning na anyo. Lalong tumindi ang pait sa kanyang puso. Napansin ni Liu Ruyan ang matinding titig, lumingon siya at nakita si Bainingbing sa sulok ng upuan. Umisi siya ng malamig, umiwas ng tingin, at nag-isip kung paano paghihiwalayin ang dalawa mamaya. Hindi ko napansin ang kanilang kilos. Pagkatapos kong magpaliwanag ng maayos, bumaba ako ng entablado sa gitna ng palakpakan ng mga tao. Sa coffee break, sumunod ako kay Yu Jiangshan, tinutulungan si teacher na iwasan ang ilang hindi magagandang tanong. Sa huli, pumasok si Teacher Song sa kwarto para magpahinga sandali. Pinalakas ni Yu Jiangshan ang loob ko, magaling ang ginawa mo. Hindi magtatagal, kaya mo na ulit mag-isa. Mapagkumbaba kong sinabi na hindi. Pagkatapos, parang may napansin ako. Tinanong ko, Teacher, nakita niyo po ba si Senior Liu? Winagayway ni Yu Jiangshan ang kamay, wag mo na siyang intindihin. Busy siya ngayon. Ang busy na si Liu Ruyan ay kasalukuyang kausap si Bainingbing. Nang umalis si G-boda, kasama si Yu Jiangshan, dumaan siya sa gitna ng mga tao at hinarang si Bainingbing. Tinanong ni Liu Ruyan, ikaw si Bainingbing, di ba? Mag-usap tayo. Hindi inaasahan ni Bainingbing ito. Sino ka naman? Tanong ni Bainingbing habang nakatingin kay G-boda na papalayo. Naiinis siya sa babaeng laging humaharang sa kanya. Mapang-asar ang tingin ni Liu Ruyan. Sabi niya, ako si Liu Ruyan. Naisip niya, ngayon ka nagmamadali? Noong hindi mo pinapansin si G-boda, bakit hindi ka nagmadali? Nang marinig ang pangalang iyon, sumiklab ang galit ni Bainingbing, hindi na napigilan at itinaas ang palad. Galit niyang sinabi, ikaw pala yung babaeng yon. Hinarang ni Liu Ruyan ang kamay niya, babalaan kita, labag sa batas ang manakit ng tao. Kung gusto mong malaman ang kalagayan ni G-boda, umayos ka.
Nang mapansin ang papalapit na security, malamig siyang tiningnan ni Bai Ningbing at tinanong, ano nang gusto mong pag-usapan? Gusto ko siyang makita. Mumisi ng malamig si Liu Ruyan, ayaw kanyang makita. Huwag ka nang magsayang ng pagod. At saka, ano nang karapatan mong makita siya? Nanggigigil na sinabi ni Bai Ningbing dahil asawa niya ako. Mahal ko siya. Mahal mo siya. Parang nakarinig si Liu Ruyan ng pinaka-nakakatawang biro. Natawa siya ng malakas, noong may malubhang sakit ang nanay niya, nasaan ka? Noong pinagbibintangan siya ng kabit at inaapi, nasaan ka? Noong nasasaktan siya dahil sa sarili niyang anak, nasaan ka? Ang pagmamahal mo sa kanya ay puro salita lang. Nakakatawa. Nawala ang ngiti ni Liu Ruyan, puno ng lamig ang kanyang mga mata. Tinanong niya, at saka, hindi mo ba natanggap ang divorce agreement? Sumagot si Bai Ningbing, hindi ako pumayag. Hanggat hindi ako pumipirma, asawa ko pa rin siya, ama ng mga anak ko. Ngumisi ng malamig si Liu Ruyan, haha. Kita mo. Hindi mo talaga siya nirerespeto. Nawala ang ngiti ni Liu Ruyan, malamig na tinanong, ano ka ba sa tingin mo? Para ituring ang isang tao na pag-aari mo. Masyado kang mayabang. Sumigaw si Bai Ningbing, ikaw na sumisira ng pamilya ng iba, anong karapatan mong sabihin yan? Mumisi ng malamig si Liu Ruyan, mas mabuting itanong mo iyan sa konsensya mo. Bakit gustong makipaghiwalay sa iyo ni Jiboda? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Maghanap ka ng dahilan sa sarili mo. Sapat na ang ginawa ni Jiboda para sa iyo. Pinuto ni Liu Ruyan ang mga akusasyon na sasabihin sana ni Bai Ningbing. Sabi niya, kung ayaw mong kamuhian kanya, huwag kang magpakita sa kanya. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng pangulit ay babalik siya sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Liu Ruyan at umalis, hindi tiningnan ang reaksyon ng taong nasa likod niya. Gustong sumagot ni Bai Ningbing, ngunit natuklasan niyang wala siyang masabi. Gusto niyang humabol, ngunit natuklasan niyang wala siyang anumang dahilan. Tulad ng sinabi ni Liu Ruyan, si Jiboda ay hindi pag-aari ng kahit sino. May sarili siyang pag-iisip, hindi basta-basta matitinag ng iba. Ang dating pagpaparaya at pagtitiis ay dahil lang mahal siya ni Jiboda. Dahil mahal niya siya, handa siyang magpakumbaba. Ngunit hindi ibig sabihin nito na habang buhay siyang magpapakumbaba. Lalo na't siya ang unang nagtaksil sa kanilang sumpaan. Parang naubos ang lahat ng lakas ni Bai Ningbing. Tulala siyang umalis sa venue. Maraming taong dumaraan, parang lahat ay may sariling patutunguhan. Ngunit nasaan ang sarili niyang patutunguhan? Tinanong ni Bai Ningbing ang sarili, ngunit hindi niya mahanap ang sagot. Sa kabilang banda, hindi rin naramdaman ni Liu Ruyan ang inaasahan niyang kasiyahan. Alam na alam niya ang ugali ni Jiboda. Ang mga salitang iyon na nang iinsulto kay Bai Ningbing ay nang iinsulto rin sa sarili niya. Naisip niya, Liu Ruyan, ano ba ang karapatan mong mahalin ka ni Jiboda? Ano ba ang ikinadismaya mo? Nang makita si Jiboda na papalapit sa kanya, muling humiti si Liu Ruyan. Naisip niya, dahil hindi niya maaaring malaman ang pag-ibig na ito, itatago ko na lang ito ng tahimik sa aking puso, para hindi siya mahirapan kahit kaunti. Tinanong ni Liu Ruyan, Jr., anong nangyari? Nag-aalala kong tinanong, saan ka galing kanina? Bakit hindi maganda ang itsura mo? Walang pakialam nang umiti si Liu Ruyan, may nang asar lang sa akin. Pero okay lang, nasagot ko na siya. Ilang salita lang ang sinabi niya, at hindi na rin ako nagtanong pa. Ganoon lang natapos ang isang araw ng pagpupulong. Pabalik sa lungsod, nag-suggest ang junior na kumain kami sa labas para mag-celebrate. Walang tutol si Yu Jiangshan, nagbigay siya ng pondo at hinayaan kaming pumunta. Sa gitna ng sigawan ng mga kasamahan, pumasok kami sa isang bar. Pagkatapos ng ilang ikot ng inuman, halos lahat ay lasing na. Ako at isa pang babaeng kasamahan na hindi lasing ay walang magawang tiningnan ang magulong grupo. Isa-isa kaming tumawag ng sasakyan para ihatid sila. Si Liu Ruyan ay pilit na pinapanatili ang kanyang katinuan. Sa sandaling sumakay siya sa taxi, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, huwag kang umalis. Nagulat ako, ngunit hindi ko inalis ang kamay ko. Sabi ko, Senyor, lasing ka na. Ipapadala na kita pa uwi. Hawak pa rin ako ni Liu Ruyan at ayaw bumitaw. Nakita kong lasing na siya, kaya ang kasama naming babae ay nagkumbinsi rin habang sinusubukang tanggalin ang mga daliri ni Liu Ruyan.
Sabi ng kasamahan nga, Senior. Ihahatid na kita pa uwi. Gabi na, uwi na rin si Senior Brother. Nang marinig ang isang partikular na salita, biglang bumitaw ang mahigpit na pagkakahawak ni Liu Ruyan. Nakahinga ng maluwag ang kasamahan, nagpaalam sa akin, at inalalayan si Liu Ruyan pasakay ng sasakyan. Mag-isa akong sumakay ng taxi pa uwi sa apartment. Hindi ko masyadong pinag-isipan ang biglaang kakaibang kilos ni Liu Ruyan. Kinabukasan, nakatanggap ako ng magandang balita mula sa ospital. Sa wakas ay nagkamalay na ang nanay ko. Nang marinig ko ang balitang ito, agad akong pumunta sa ospital. Habang pinagmamasdan ko ang nanay kong nakangiti sa akin sa likod ng salamin, hindi ko napigilang mapaiyak. Hindi ko alam kung kailan dumating si Liu Ruyan. Naglabas siya ng tissue at ibinigay sa akin, sa kamarahang tinapik ang balikat ko. Lumipas ang 3 hanggang 5 araw. Inanunsyo ng doktor na maaari nang ilabas ang nanay ko sa intensive care unit. Noong araw na inilipat siya sa ordinaryong silid, napakaganda ng panahon. Pinaupo ako ni Liu Ruyan habang siya ang abala sa pag-aayos ng mga gamit. Pagkatapos, lumabas siya ng silid para bigyan kami ng espasyo. Matagal kaming nag-usap ng nanay ko habang hawak ko ang kanyang kamay. Sa huli, tiningnan ako ng nanay ko at biglang nagtanong, Boda, may itinatago ka ba sa akin? Nanigas ang ngiti ko. Sa huli, tumango ako, naghiwalay na kami ni Bainingbing. Kinakabahan kong tiningnan ang nanay ko, natatakot na baka muli siyang himatayin dahil dito. Parang nagulat ang nanay ko, ngunit wala siyang ibang malaking reaksyon. Sabi niya, mabuti naman. Nagtaka ako, Nay. Sabi niya, ano man ang gawin mo, susuportahan ka ni nanay. Itinaas niya ang kamay at tinapik ang balikat ko. Naghirap ang anak ko. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Tumulo ang luha mula sa gilid ng aking mga mata. Pinunasan ng nanay ko ang aking mga luha, saka ngumiti at sinabing, siya ba iyong senior mo? Tumango ako, opo. Malaki ang naitulong sa akin ni Senior Liu Ruyan sa pinansyal man o sa ibang aspeto. Ang ospital kung saan nakakonfine si nanay ay tinulungan akong mahanap ni Senior Liu Ruyan at ni teacher. Tumango ang nanay ko, kung ganoon, kailangan mo siyang pasalamatan ng husto. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang tono, napakagaling ni Liu, sigurado may boyfriend na siya, di ba? Yayain mo silang kumain minsan. Natigilan ako, wala yata, Nay. Nag-isip ang nanay ko, plano mo pa rin bang magpatuloy sa research? Tumango ako, mas gusto ko pa rin ito. Pasensya na, Nay, hindi ako marunong sa negosyo. Umiling ang nanay ko, sabi ni nanay, susuportahan ko lahat ng desisyon mo. Pagbalik sa laboratorio, kitang-kita na mas gumaan ang pakiramdam ko. Para magkaroon ng oras na bisitahin ang nanay ko, lalo pang tumaas ang aking efficiency na umani ng papuri. Napabuntong hininga ang junior, ang legendary senior brother, ay talagang nakakatakot. Umiling siya habang nagbubuntong hininga na sinang-ayunan ng iba. Tinawag ako ng aming guro. Medyo nahihiya siyang itinuro ang bata sa tabi niya, bigla na lang siyang dinala ng nanay niya. May meeting ako ngayon para sa isang partnership collaboration, wala akong oras para alagaan siya. Pakiusap, bantayan mo muna siya. Saglit lang ako, babalik din ako agad. Siyempre, hindi ako tatanggi. Agad akong sumang-ayon, huwag po kayong mag-alala. Sabi niya, pasensya na naabala kita. Nagmamadaling inayos ni Yu Jiangshan ang kanyang mga gamit at umalis. Bago umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan ang kanyang apo, makinig ka kay Tito, ha? Masunuring tumango ang apo, opo, lolo. Hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin. Masyadong mapanganib sa laboratorio dahil sa mga kemikal. Masyado namang boring kung mananatili kami sa opisina. Magalang na nagpakilala ang apo, ako po si Yuan An, Tito. Pwede po ba tayong pumunta sa kalapit na parke? Kaya dinala ko siya sa parke. Lahat ay bago sa paningin ng bata. Noong una, nagpapakita pa si Yuan An ng pagiging kalmado, pero hindi nagtagal ay hinahabol na niya ang mga paru-paro. Sinusundan ko siya sa likuran. Biglang may sumulpot at binuhat si Yuan An at tumakbo. Mabilis akong humabol para agawin siya, pero masyado akong mabagal. Nakikita ko nang madadala na si Yuan An. Pero sa sumunod na segundo, may tumakbo at pinatumba ang kidnapper. Nagmamadaling tumakas ang kidnapper.
Yumakap si Yuan sa binti ko at umiiyak ng malakas. Binuhat ko siya at marahang tinapik para pakalmahin, parang inaalo ko ang sarili kong anak. Mabilis na kumalma si Yuan. Saka ko lang nagawang tingnan ang taong nagligtas sa kanya. Ang pamilyar na mukha ay nagpatindig ng balahibo ko. Hawak ni Ba Iningbing ang kamay ni Ji Tiantian, malungkot ang ekspresyon na nakatayo sa harap ko. Kinagat niya ang labi, Ji Boda, umuwi na tayo. Sumimangot ako at akmang aalis. Agad na umiyak at nagwala si Ji Tiantian. Humikbi siya, Daddy, huwag kang umalis. Daddy, huwag kang umalis. Lumapit siya at yumakap sa binti ko. Sabi ni Ba Iningbing, Ji Boda, miss na miss ka na namin ng anak mo. Umuwi na tayo, pwede ba? Nagtutulungan ang mag-ina, para bang ako pa ang masamang taong nang iwan ng asawa't anak. Nandidiri lang ako. Ginamit pa nila ang ganitong paraan para lokohin akong bumalik. Ang galing din nilang mag-isip. Sabi ko, hindi na kailangan. Naibigay ko na sayo ang divorce agreement. Malamig kong tinanggihan. Ji Boda, kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? Kaawa-awa ang tono ni Ba Iningbing. Walang emosyon ang mukha ko, dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo. Ba Iningbing, wala na tayong relasyon. Huwag mong guluhin ang buhay ko. Kung hindi ka kontento sa kasunduan, pwede tayong magdemanda. Pero kung ganoon, mawawala na ang huling piraso ng respeto natin sa isa't isa. Naintindihan ni Ba Iningbing ang ibig kong sabihin. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamao. Tinanong niya, pati ba anak mo, ayaw mo na? Tiningnan ko si Ji Tiantian na nakayakap sa akin, kalmado ang tono, ayaw ko na. Nagulat si Ji Tiantian. Hindi niya kailanman naisip na ayaw na sa kanya ng tatay niya. Habang natutulala, mabilis akong nakawala sa pagkakahawak niya at tumalikod para umalis. Sandaling natigilan si Ji Tiantian, pagkatapos ay agad na umiyak at gustong humabol. Sa isang iglap, nakita niya akong sumakay sa isang hindi pamilyar na sasakyan at papalayo. Umiyak ng malakas si Ji Tiantian. Nanahimik sandali si Ba Iningbing, pagkatapos ay agad na binuhat si Ji Tiantian, pumara ng taxi at sumunod. Sa kabilang banda, ako. Tiningnan ni Liu Ruyan ang taxi sa likod na humahabol, ngumisi ng malamig at inikot ang manibela. Naisip niya, talagang parang multo na ayaw umalis si Ba Iningbing. Mukhang walang epekto ang babala ko noong nakaraang araw. Nagtataka si Yuan sa kakaibang atmosphere sa loob ng sasakyan. Tinanong niya, bakit hindi kayo nagsasalita? Niligtas ako ng ali kanina, hindi pa ako nakakapagpasalamat. Sabay kaming natigilan, hindi alam kung paano sasabihin. Pagbalik sa research room laboratory, nakabalik na si Yu Jiangshan. Narinig niyang pwede nang bumalik sa bansa, basta't ayusin muna ang divorce certificate. Mariin na sinabi ni Liu Ruyan, kung ayaw niyang pumayag, patatagalin natin hanggang sa mapawalang bisa ang kasal. Ji Boda, iwasan mo munang lumabas nitong mga araw, huwag kang magpakita sa kanya. Hindi sang-ayon si Yu Jiangshan. Naniniwala siyang kailangan ko itong harapin. Nag-aalangan pa rin ako. Gusto kong makipaghiwalay, pero ayaw kong bumalik sa bansa. Dahil alam kong kung talagang babalik ako, hindi ako basta-basta pakakawala ni Ba Iningbing. Nag-isip ako ng malalim. Bigla akong napatayo at tumakbo palabas. Baka nahanap niya ang nanay ko. Kung mahahanap ako ni Ba Iningbing, siguradong mahahanap din niya ang nanay ko gamit ang koneksyong iyon. Lubha akong nataranta. Mabilis ding sumunod si Liu Ruyan. Ngunit huli na kami. Sa loob ng silid ng ospital, nakaupo na si Ba Iningbing kasama si Ji Tiantian sa tabi ng kama. Kalmado ang ekspresyon ng nanay ko, parang hindi naapektuhan. Nang makita akong dumating, gumaan ang kanyang pakiramdam, Ji Boda, dumating ka na. Hindi maganda ang itsura ko. Tumingin ako kay Ba Iningbing, anong ginagawa mo rito? Inosente ang ekspresyon ni Ba Iningbing, binibisita ko lang si mama. Sumagot ako, sino ang mama mo? Wala na tayong relasyon. Tumingin si Ba Iningbing sa nanay ko, ngunit napansin niyang hindi nagbago ang ekspresyon nito, para bang matagal na niyang alam ang balita. Agad siyang kinabahan. Nahalata ko ang iniisip niya, walang iba kundi gamitin ang nanay ko para takutin ako. Lalong nandiri ako kay Ba Iningbing. Itinuro ko ang pinto, pwede ka nang umalis. Huminga ng malalim si Ba Iningbing, sinusubukang ayusin ang sitwasyon, Ji Boda,
Miss na rin ni Tian-Tian ang lola niya. Pwede mo ba silang hayaang magtagal pa sandali? Akmang tatanggi ako nang tumunog ang cellphone ng nanay ko.